Iyan ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-umusok na sports balita, narito na. Sa boxing, may karagdagang motibasyon na bibit-bitin si Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao sa pagsampa ng ring sa laban kontra American brawler Brandon Rios sa susunod na buwan. Ito ay mawakasan ang hindi magandang kapalaran ng mga Filipino boxers sa mga world title bouts. Personal na nasaksihan ng aming kasamang si Dennis Principe ang training camp ng Team Pacquiao sa General Santos City at narito ang kanyang report. Sa mga katulad ng sitwasyon ni Manny Pacquiao, mahirap ang makakuha ng motibasyon para ipagpatuloy ang mataas na level ng paghahanda para sa isang malaking laban. 8 World Division Championships, multi-million-dollar prize money, paghanga ng mga boxing fans sa buong mundo at ang pagiging matagumpay na politiko, ano pa ba ang hihilingin ng fighting congressman sa kanyang karir at buhay? Para sa kababata at Filipino trainer ni Pacquiao na si Buboy Fernandez, may krusyal na inspirasyon na pinagkukunan pa ang pambansang kamao. Ayon kay Fernandez, ang muling ibalik ang sigla ng boxing ang siyang gabay ngayon ni Pacquiao para matiyak ang tagumpay sa kanyang susunod na laban. Bago magsimula ang kanilang training camp dito sa General Santos City, ay masinsinang kinausap ni Pacquiao ang kanyang training team at nagbigay ng kanyang dahilan kung bakit pa niya dapat ituloy ang kanyang boxing career. Hindi kasi nawawala sa kanya talaga yung puso ng isang boksingero. Nandun at nandun pa rin. Tsaka na ito, ginagawa niya to para ang iba kasi na tinikita niya, binibigay niya sa mga bata. So marami siyang tinutulungan na mga kababayan natin, lalo na ng Sarangani, na nagaling sa kanya talaga. Kasi alam mo naman itong congressman natin, hindi ito marunong humindi. So nga sa atin lang dito, sa ganitong sitwasyon ng laban, kailangan lang natin ng manatili lagi siyang nasa magandang kondisyon. Sa darating na November 24 ay sasagupain ni Pacquiao si Mexican-American Brandon Rios sa isang 12-round welterweight fight na gaganapin sa Macau. Umaasa si Pacquiao na ang kanyang panalo sa laban ay makatutulong upang mabawasan ang saklap ng pagkatalo na dinanas sa mga Filipino boxers sa mga World Championship fights ngayong taon. Ukol naman sa magiging plano ni Pacquiao para sa taong 2014, sang-ayon si Fernandez sa naunang pahayag ni trainer Freddie Roach na mas malaking laban pa din ang makaharap nila si Mexican rival Juan Manuel Marquez. Ito'y sa kabila ng 12-round split decision loss na natamo ni Marquez sa isa pang conqueror ni Pacquiao na si Timothy Bradley. Siyempre nasaktan din siya kasi nung, di ba, hindi pinalad na ng laban. Tapos ang mga kababayan natin ng mga boksingero rin, mga world champion, siyempre natalo, parang nasaktan siya na paano ba, parang itong laban na to, yun nga, yung nandito nga kami, sabi niya, itong laban na to, gagawin ko lahat dito para may bangon natin muli yung pangalan ng Pilipinas sa larangan ng boxing. Kasi nga, di ba, puro natalo. So, sikapin niya talaga daw na may bangon muli. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan mula dito sa General Santos City. Sa boxing pa rin, sa 4-man Philippine boxing team, 3 ang buhay pa ang title bid sa 2013 IBO World Championship sa Kazakhstan. Kagabi ay umani si Mario Fernandez ng unanimous decision win kontra Imran Khan ng Guyana upang umabante siya sa second round ng bantamweight class. Ginulpi ng husto ng Pinoy fighter ang kalaban kung kaya't pinaboran siya ng lahat ng 3 judges. Sasamahan ni Fernandez sa susunod na round sina flyweight Roldan Boncales at light flyweight Mark Anthony Barriga na nauna ng sumuntok ng panalo sa opening round. Ang kampanya ng mga Pinoy pugilists sa Kazakhstan meet ay suportado ng Alliance of Boxing Associations of the Philippines or ABAP. Samantala, malaki naman ang paniniwala ng kampo ni Alaska Aces power forward Calvin Abueva na sila ang karapat-dapat na kumupo ng PBA Rookie of the Year honors ngayong season. Ito'y dahil malaki umano ang bentahe ng 6'3" Pampangueño dribbler sa closest rival na si Petron Blaze Boosters center Junmar Fajardo sa statistical points race. Ayon kay player agent attorney Charlie Chua, malinaw na namamayagpag ng husto si Abueva sa unang 2 komperensya ng liga kung saan nagawa pa umanong hatakin ng kanyang prize cager ang Aces tungo sa kampyonato ng nakalipas na Commissioner's Cup. Bukod kitang-kita rin umano ang tapang at sipag ni Abueva sa bawat laro, bagay na hinangaang maging ni Alaska team owner Wilfred Uytengsu.
Sa katunayan, ang tinaguriang The Beast ay nag-average ng 14.1 points, 10 rebounds, 2 steals at 1 block per game. Sa kanyang maiden season pa lamang sa Asia's first play for Pay League. Deserving naman yung bata. Kaya mo naman yung pinakita ng dalawang conference, even nung last conference. Kaya lang medyo minalas ang Alaska, di ba? Opo. Andun pa rin naman si Junmar naman although magaling din naman yung pinapakita ng bata, kaya lang medyo nakapagpundar na siguro naman yung Scalpit. Sa PBA pa rin, opisyal nang napasama sa 2013 batch ng PBA Rookie Pool si former San Sebastian Stag superstar Ian Sangalang. Ito'y matapos sa personal siyang nagsumite ng aplikasyon sa PBA Commissioner's Office kahapon. At ang gusto sana niyang isuot ng 6'7" slotman na kanyang professional debut ay ang Barangay Ginebra San Miguel jersey. May report si Ms. Nicole Ramos. Umaasa pa rin si former NCAA MVP Ian Sangalang na matutupad ang kanyang pangarap na makapaglaro ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito ay kahit pa napabalitang balak di manong hugutin ng crowd favorite squad si former Gilas Pilipinas center Greg Slaughter bilang top overall pick sa PBA draft sa Nobyembre 3. Wala pa naman ano na, doon pa lang malalaman. Pwede kong gawin yung magiging decision, walang problema sa akin yun. Pero kung hindi man siya mapipili ng Ginebra, tiniyak ni Sangalang na ibubuhos pa rin niya ang lahat para makatulong sa team kukuha sa kanya. Hindi ko alam Bahala na, away na naman kahit saan ako mapunta, walang problema yun. Kasi kung yun yung gusto nila, di ba, bakit wala naman tayong magagawa, sumunod na lang tayo, huwag na tayo magkalaro. Bukod kina Sangalang at Slaughter, kabilang rin sa 2013 batch ng PBA Rookie Pool, sina Letran Knight slotman Raymond Almazan, FEU Tamaraos point guard R.R. Garcia, UST Growling Tiger shooting guard Jeric Teng, Ateneo Blue Eagle center Justin Chua at iba pa. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, malinis pa rin ang kartada ng reigning PBA D-League Cup champion Blackwater Sports sa tune-up games. Ito'y matapos na maitakas nila ang 1 puntos sa panalo kontra Southwestern University Cobras sa Cebu City kagabi. Nasa Queen City of the South pa rin ang aming kasamang si Snow Badwa at narito ang kanyang report. Napiga ng husto ang Blackwater Sports sa kanilang showdown kontra Cebu Tough Team Southwestern University Cobras. Sa kanilang tune-up na sinaksihan ng sellout crowd sa Asnar Gym, nag-experiment ng iba't ibang kombinasyon si Blackwater Sports coach Leo Isaac. Pero sa tuwing pinapasok ni Isaac ang kanyang third team, dito naman dumidikit at nagpapakita ng tika sa mga alagad ni Coach Yayoy Alcoseva. Sa final quarter ay sumagitsit na ng husto ang mga Cebuano. Mula sa dating 15-point lead, naibaba ito sa 65-58 ng host team. Sa pangunguna ni Darren Guluran at Cameroonian Cager Landry Sanjo. Lalo pang dumikit ang SWU hanggang sa maagaw pa nila ang kalamangan 72-71 sa final 1 minute and 21 seconds ng laro. Nagpalitan ng liderato ang dalawa hanggang sa mag-commit ng isang crucial error ang Blackwater sa final juncture. Dito na nakakuha ng 74-73 advantage ang Southwestern University, 57.7 ticks to go. Inubos ng Cobras ang oras. Final 28 seconds, nakuha ni Paulo Pe ang rebound at dali-daling ibinaba ni Alan Mangahas ang bola. Dinaan sa liksi ni Mangahas ang last second ng laro upang kumabig sa kaliwa bago pumihit sa kanan para sa isang turnaround jumper na nagbalik ng lamang sa Blackwater 75-74. Isang matinding defensive push ang ginawa ng elite team ni Businessman Giselle Ducy para i-preserve ang tagumpay. Oo, nanibago tsaka nag-relax yung tsaka daming turnovers Kaya yun, medyo napagalitan tsaka lumabas yung mga pagkabata tsaka yung mga immature na ginagawa namin. Kaya, marami pa namang araw So dapat seryosohin lang bawat gawin. Nagkakampa kami, nag-blend pala kami. Katulad ng sinabi ni Coach Leo, we're still learning Yung anong ginagawa
Parang makukorek namin sa susunod na coming games. Ayon sa mga opisyales ng Blackwater, talagang nag-test lamang sila ng kombinasyon dahil halos kalahati ng team ay mga bagito. When the team is half bago, half luma, of course, the chemistry of the team is not yet there. And these are the learning process na magkakaroon sila ng spirit as one team in the coming conference. Ganda. The players mas nakakakilala sila sa bawat in the court and outside the court. So it's a magandang experience to. Kahit ang coaching staff ng Southwestern University ay mataas ang paniniwala na kayang umukit ng first ever back-to-back titles ng Blackwater Sports sa PBA D-League, makuha lamang nito ang tamang chemistry. Malakas yung team. Yung lang kasi bago pa yata nag-practice yun di ba? Kunti lang practice, 2 weeks pa yun naman. They're really very strong. Kaya lang kami nakahabol when they use the bench. The third group yata, they use them a lot. Pero pag first they keep on playing their first group, medyo mahirapan kami. Medyo malayo. Samantala, natutuwa naman si team owner Josel Josi sa ipinakitang composure sa endgame ng kanyang koponan. I think it's a good game. Obviously, they're trying to play the team. And I hope they can further improve their games. It's a good exercise. I hope they will pursue further their teamwork and continue doing the job so that they can gel up further for the coming D-League season. Sa kanilang tune-up games, nakakapagtala na ng 3-0 slate ang Ever Belena franchise. Ang PBA D-League Aspirants Cup ay bubuksan sa October 24. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Cebu City. Samantala, dahil sa kagustuhang maibahagi sa mga players ang kanyang magandang karanasan sa negosyo, minabuti ni team owner Josel Dosi na dalhin ang buong tropa ng Blackwater Sports Elite Team sa isang malaking supplier ng dried mangoes and purees sa Cebu City. At syempre, lumibot rin sa Pro Foods Factory ang aming kasamang si Snow Badwa. Hindi lamang sumentro sa pagpapalakas ng physical conditioning ng kanilang team ang naging misyon dito sa Cebu City ng pamunuan ng Blackwater Sports. Ito ay upang imulat na rin ang kaisipan ng kanilang mga manlalaro tungo sa pagiging isang successful businessman. Ayon kay team owner Josel Dosi ng tanyag na Ever Belena at Caroline Cosmetics Company, tulad ng isang mangangalakal na nagsimula sa maliit na puhunan, itong istorya rin maihahambing ang buhay ng isang player. I'd like to show them how our humble beginnings are. Myself and also my good friend Justin Nui. You see how Justin started his mango manufacturing here in Cebu. This is part of our team building process. We like to show them what hard work, determination, and perseverance can do. And together with discipline and some trainings and good education can do for your future, not only in basketball but life after basketball. Kaya naman hindi nagdalawang isip si Coach Leo Isaac na dalhin sa Pro Foods Factory ang kanyang buong team. Ang Pro Foods ay nagsimula sa isang backyard business hanggang sa maging biggest supplier of dried mango and purees sa buong mundo. Mga players, magkakaroon sila ng vision na hindi lang puro basketball dito. Ini-inspire din sila na on their own to become successful businessmen. And in the future, hindi naman yung after basketball, wala ka ng career. Yun nga, magsimula lang sa maliit din. So, magtyaga lang din, lalaki rin yung career mo sa basketball. Parang ganun din. Siyempre, lahat naman tayo gusto yumaman Yun. So, tyaga-tyaga na lang. Iba naman ang naging bisita sa Dried Mango Factory ni Philham Center at rookie Andrew Avillanosa. But it's really interesting to know that the Philippines is one of the largest distributors of mango. Ang Pro Food International Corporation ay pagmamay-ari ng childhood friend ni Ginoong C na si Mr. Justin Uy. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Cebu City. Maraming salamat, Snow Diego, the Explorer. Punta naman tayo sa volleyball. Umaasa ang 3-time defending champion De La Salle Lady Archers na makakasama pa rin sila sa kampanya sa UAAP Women's Volleyball ngayong season, si top blocker Michelle Gumabaw. Ito'y kahit pa nagdeklara na noong isang taon ng 21-year-old Pretty Spiker na wala na siyang balak na magbalik sa roster ng Taft Avenue-based squad ngayong season. Aminado ang team coaching staff na mahirap puna ng pwestong babakantehin ni Gumabaw, lalo pat ang reigning UAAP MVP ang isa sa mga namuno sa title run ng Lady Archers sa nakalipas sa 3 taon. Pero kahit patuluyan silang iwan ni Gumabaw, tiwala pa rin ang Lady Archers na makakaya nilang kumupo ng 4-peat ngayong season, konting adjustments lamang umano ang kailangan at makakaya rin nilang makipagsabayan
sa mga top collegiate rivals. Ang hatawan sa preliminaries ng UAAP Women's Volleyball ay magsisimula sa susunod na buwan. Sa football, isang panibagong milestone ang naabot ng Philippine Ascals football team. Sa pinakahuling world rankings ng inilabas ng FIFA kagabi, umakyat ang Pilipinas sa all-time high na 137th place mula sa dating 141st sa noong Agosto upang maging top squad ngayon sa Southeast Asian region. Kinonsidera sa rankings ang performance ng Philippine 11 sa nakalipas na 3 taon, kung saan nagsimula tayong makilala sa international football scene. Dumausdos sa ikalawang pwesto sa Timog Silang Asya ang Thailand, habang umangat naman sa 3rd spot ang Myanmar. Samantala, hindi nabakbak sa ibabaw ng world rankings ang powerhouse Spain. Sa iba pang balita, sang-ayon si POC President Jose Cojuangco Jr. sa pananaw ni PSC Chairman Richie Garcia na kayang humakot ng at least 25 gold medals ng Philippine delegation sa Myanmar SEA Games sa Disyembre. Pero higit sa pagkopo ng ginto, may simpleng hiling si Cojuangco sa mga national athletes na susuong sa hamon ng 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Alamin natin kung ano ito sa report ni Ms. Keisha Halili. Bagamat sa kahandaan ng Team Philippines na makipagsabayan sa mga Southeast Asian rivals, may isang payo na ipinarating naman si POC President Jose Cojuangco Jr. sa mga national athletes. Ito ay ang mas pagtuunan ng atensyon, ang pagbibigay ng inspirasyon sa sambayan ng Pilipino kaysa sa paghakot ng medalya, kasunod ng kaliwat-kanang kalamidad na tumama sa bansa. Pero hindi naman itinanggi ni Cojuangco na sang-ayon siya sa forecast ni PSC Chairman Richie Garcia na kayang humakot ng mga Pinoy athletes ng at least 25 golds sa Myanmar SEA Games sa Disyembre. Hindi tayo nananalo ng medals, pero yung kanilang attitude, yung sportsmanship nila, yung kanilang fighting spirit, pinikilala na isang matindi. We are admired for it. Let us not count them. Let us count what is the idea and what is the purpose behind it. Para sa akin, ang gold medal, the only advantage of the gold medal is this, they become an inspiration for the rest of the young people in the Philippines. Samantala, umapela naman ng tulong mula sa lahat ng sektor si Garcia, kaugnay ng preparasyon ng bansa para sa Asian Games Centennial Festival sa Boracay Island sa susunod na buwan. Kwento ni Garcia, malaking pondo ang kakailanganin 4-day festivities, lalo pat sa hotel accommodations pa lamang ng mahigit 400 foreign delegates, ay tinatayang aabuti na ng 30 milyong piso ang gastusin. All we need here is some guidance or guidelines as to how the PSC as a government body can support this project. And once we can get that directive as to support this project, we will be more than willing. Ang Pilipinas ang napiling mag-host ng Centennial Festival dahil dito sa bansa unang idinaos ang multi-sporting event noong 1913 na kilala pa noon sa pangalang Far Eastern Games. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, bukod sa preparasyon para sa UCI-sanctioned race sa Tour of Fuzhou sa China sa susunod na buwan, may isang importanteng misyon na pinaghahandaan ng grupo ni Road Bike Philippines team founder Engineer Bong Sual. Ito ay ang madamayan ng mga siklistang nasalanta ng 7.2 magnitude earthquake na tumama sa Central Visayas. Narito ang report ng aking sports partner na si Ms. Cristabel De Leon. Kuskusan ng Road Bike Philippines Cycling Club para sa pagsuong sa hamon ng Tour of Fuzhou sa China sa susunod na buwan. Sa panayam ng PTV Sports, binunyag yung team founder Engineer Bong Sual ng mga dekalibreng karibal ang makakatapat ng kanyang mga riders sa UCI-sanctioned event. Kaya't hindi sila pwedeng magpatumpik-tumpik sa training. Sila skipper John Mark Galedo at veteran Baler Ravina ang mamumuno sa 5-man team na ipadadala ni Sual sa China meet. UCI ano rin to? Yes, open. UCI ito'y isa sa pinakamagandang karerang pinupunta namin sa China. Definitely si John Mark, si Baler Ravina, si Marcelo, yung bago namin na Borgios, siyempre Kayubi, yan 5 lang 5 lang yung may namin doon.
Samantala, bibisitahin naman ni Sual sa mga susunod na araw ang mga siklistang nasalanta ng malakas sa lindol na yumanig sa Central Visayas noong Martes. Partikular na bibigyan ng tulong ng long-time cycling patron ng mga riders na nakabase sa Bohol at Cebu. Yung rider na mga nakasama na LBC na nagpasabi naman sila na sila ay okay. At siyempre meron din naman tayo doon sa Bohol na yung mga rider natin na gustong pumunta rin sa 7-Eleven. At tutulungan na lang natin kung lang naman sila, yung mga nasalanta talaga. Yun ang pakay namin din talagang makapagbigay kami ng konting tulong. Ang Road Bike Philippine Cycling Club ay malimit na nagsasagawa ng dental at medical mission sa mga lugar na binabayo ng bagyo at iba pang klase ng kalamidad. Nabel mo kung nag-e-enjoy si Snow Badwa sa Cebu ngayon. Nakasama pa sa Pro Food Factory. Oo, at kailangan meron siyang puree pagbalik. Gusto ko puree. Hindi lang dried mangoes dapat. Puree. Unang sagitsid lamang yan ng mga balita at sa aming pagbabalik. Yes, ang iChat segment kasama ang Gregorio Brothers. Yes. So, syempre kasama rin ang inyong mga text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan. PTV Sports. Ako po si Beth Celis at nanonood kayo ng PTV Sports. Nagbabalik po ang pinakamalawak na sports news kaya sa bansa. Ito po ang PTV Sports. We're so honored dahil nasa loob ho tayo ng Gregorio Residence for 43 years na ngayon po'y tinansform na into balay atleta dito po sa UP. Pakilala ko po muna isa-isa. Minsan lang humabuo itong Gregorio Clan. Coach Alan Gregorio. Sir, magandang hapon po. Welcome sa PTV Sports. Magandang hapon sa iyo, Snow, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay. Nagtataka ako, partner, ikaw ang nandiyan dyan eh. Dapat yung next na ipapakilala ko katabi ko eh. Siyempre po, ang kanilang patriarch, si former UP Vice President Martin Gregorio. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Idol. Viewer po natin si Sir Martin. At siyempre, kilalang-kilala po ng lahat, mga kaibigan. Hindi na kailangang i-introduce pa. Meralco Bolts Coach. At siyempre, multi-titled mentor sa PBA, Coach Ryan. Coach Ryan. Magandang hapon sa iyo, kaibigang Snow, at magandang hapon sa lahat ng nanonood sa atin yan. Ang hirap buuin po nitong pamilya na to. Kasama ho dapat natin supposedly si Mr. Pato. Kaya lang, meron ho siyang importanteng kailangan lakaran. Kaya umalis din ho siya before na nag-start po yung ating shoot. But nonetheless, unahin ko na si VP Martin. Sir, talaga ho bang ng mga bata pa itong mga Gregorio na to, nakita mo na napapasok sa sport at magiging isa ho sa mga pinaka-tanyag na mga leaders natin? Well, noon pa man, talagang napaka-linaw ng kanilang interest sa sports. Kung kaya, at one point, pinagawan ko sila dyan ng maliit na court sa likuran. So, hindi lamang sila, kundi yung kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay namin, nandun sila palagi. So, they started yung kanilang interest sa basketball at saka ibang sports dito mismo. Saan po kaya nila nakuha yung pagiging dugong atleta, BP Martin? Ako kasi, when I was a student sa UP Visayas, nagiging atleta rin ako. Member ako ng UP varsity team. I played basketball. I also played volleyball. I was also interested in softball. Lahat-lahat, klase. Pero masasabi ho ba nating nilagpasan kayo ng mga anak ko ninyo? Oo naman. Ganun naman talaga dapat. Dapat talaga, isa sa lahi, dapat yung mga anak magiging sa kanilang ama. Kung hindi, walang improvement yun. Isusunod ko kung tatanungin, boss, kayo po ang depending sumagot. Sino ang pinakamakulit sa lahat? Wala naman. Mabait naman sila. Isang tingin lang yun, nakakaintindi naman kaagad. Pero siyempre, may kanilang abilidad yun. Nung they were growing up, they passed through that stage naman talaga na medyo may kapilyuhan ng konti. Ito. Mahilig ito magnakaw ng kotse. Tinatakas, tinatakas. Pinapatulak niya sa mga kapitbahay para na hindi ko marinig. Kaya pala ang dami mo kamukha, boss, ngayon ng mga bata. Coach Alan, ikaw naman, anong plano mo ngayon at mukhang ikaw na hinuhon di ba, na maging isang coach? Anong comment mo doon? Talaga bang, malapit na? Kasi kanina nakita ko katabi mo pa si President tsaka si Chancellor Parang bumubulong ka na You're putting me on the spot Pero alam mo, depende talaga yan sa magiging desisyon ng universidad na pinag-uusapan natin. We're ready for the challenge. Tayo naman hindi humihindi pag may bagong challenge na dumadating sa buhay natin. Tulad ng nung una kita nakita, sabi ko, partner ko ba sa radyo to? Si Snow Badwa? Baka mahirapan
Eventually, naging magkaibigan din naman tayo. Pero may pressure yan, siguro sa'yo, no? Kasi parang maihahambing ka ngayon kay Coach Ryan Gregorio na kumulikta rin na napakadaming corona sa PBA. Hindi ako naniniwala sa ganun, Snow. Ang importante, you just focus on the right things. Ang importante, kung ano ang challenge na nasa harap mo, yun lang ang doon ka lang magfo-focus. Kasi kung napakaraming distractions, isipin mo to, isipin mo lahat ng bagay, mali na agad ang magiging direction mo when it comes to the basketball program. So importante, you just focus on the right direction, tapos let's take it from there. Pero sinabi mo nga kanina, ready ka to take on the challenge, pero ang bigat na lineup ng UP, matinding trabaho yan, if ever, no, Coach? Well, there's recruitment, there's the challenge of getting sponsors. So, lahat ng yan, papasukin natin yan kapag nandyan na talaga. Ito, siguro may hirapan pantayin ni Coach Alan, yung susunod ko pong tatanong. Dahil yung kanya pong team, nasa 3 taon pa lang sa PBA, pero nagawa na niya talagang palakasin, no? Lalo na ngayon, at marami nga po ang umaasa na in the coming years or conferences to come sa PBA, talagang magpaparamdam ho ng gusto ang Meralco Boys. Lalo pat ngayon, ng Governor's Cup, tumapos na ho silang pangatlo and entered yung Final Four for the first time. Coach Ryan, anong plano natin sa Meralco Bolts and ano nakikita mong future para sa team na ito lalo pat nagawa mo siyang isang formidable lineup ngayong conference particular? Tuloy-tuloy ang aming plano upang makarating sa aming gustong patunguhan. At ang patunguhan na nais ko talaga ay yung kampyonato. Medyo kinapos ng bahagya yung Meralco Bolts, pero ang isang malaking bagay dyan is may nakikitang improvement. Every year, we're improving in terms of win-loss mark and even our win-loss percentage and even our standings. So, if you take a look at it, definitely our direction is moving northwards. But are we done? The answer is no, not yet. We will definitely make sure that we'll have enough roster power to compete against the best in the league, and hopefully we'll reach the promised land sooner than later. After the coming PBA draft, Coach Ryan, na magiging trend sa PBA, yung mga malalaki, nagtatowering yung mga sentro nila. Paano tayo magkukup doon, Coach Ray? At ano nakikita mong posible maging pantapat doon sa mga teams na may mga 7-footer or 6'11 and 6'10? Well, that is correct. Fajardo is already making a big name for himself. Of course, Taulava is back. Even Slaughter is coming in, and also Sanggalang. So a lot of big players. And if you take a look at our roster right now, we definitely cannot compete in terms of height. So definite about our team is we are lacking in height. For some reason, we're able to compete. But again, we're not going to stop with the present roster that we have. Although as we speak right now, we're still on a break. My coaches are still on a break. My players are still on a break. We have not sat down to talk about our roster situation. But kasama ron yung hopefully may mga malaking darating. But of course, it still depends on the availability of these players. We can always use our double teaming schemes, our defensive strategies to offset whatever liability we have height-wise. Tema niya, Coach, for every problem, there's a solution. Yes. No? Kilalang-kilala na si Coach Ryan dyan. Anyway, VP Martin, nakita niyo ho ba na yung mga anak ninyo after basketball? May mga posibleng ibang karir pa to? Kasi ang galing ho nila talagang magsalita no? Talagang si Coach Ryan lang, talagang pag sinusulat ko yan, eloquent coach Laging ganun ang linya ko dyan Well, I have always told them na yung basketball, although maaari kang bigyan ng magandang, pero there is nothing like yung halimbawa, maghanap ka talaga ng greener pasture pa. Kasi you cannot be there for a long time. There must be other challenges. Dapat you have to widen yung iba pang mga patutunguhan mo. Dapat yung mga landas na tatahakin mo, iba-iba. At saka titingnan mo kung ano yung mas nakakabuti sa iyo. For example, kay Coach Ryan, alam naman natin na hindi lang siya nakatali sa basketball. Mayroon din siyang trabahong pang-opisina. Ganon din si Coach Alan. Ganon din si Pato. Hindi lamang sa sports sila, kundi mayroon pa silang ibang trabaho. So, yung isang magandang ehemplo rin po siguro kung paano nyo na-bring up yung inyo pong mga anak. Ano po? Dahil aside from dinevelop nyo sila sa athletic side, yung kanila pong mga utak na yung mental talaga pong tinafay nyo rin po. At talagang binigyang diin ko when they were growing up is that dito tayo sa UP for as long as you can maintain yung mga requirements
ng pag-aaral ninyo, dito kayo. Now, kung hindi naman, pasyensya, wala tayong pera. Sabi ko, hindi kayo pwedeng pumunta sa ibang eskwelahan. So, sa awa naman ng Diyos, from hanggang nakatapos sila, dito sila lahat. At saka lahat naman sila, sa awa ng Diyos, nagkaroon ng diploma sa UP. Paano mo na-juggle yung, kumbaga yung pagiging atleta mo, tapos yung pagiging sa academics mo, na balanse mo, tapos yung pagiging, apilyo? Kasi alam mo, lahat, ang daming tumitingala sa mga Gregorio no? Kumbaga, ako mismo, no? Kung meron akong sasabihin sa mga anak ko na tularan mo, na ehemplo, yung mga Gregorio. Alam mo, masasabi ko lang naman dyan, Snow, alam naman natin, lahat naman tayo naging pilyo in one way or another. Kahit naman si Coach Ryan, hindi wala lang may alam, pero pilyo yan. Pero ang talagang pinaka-pilyo sa amin talaga yung aming panganay. Dahil nga panganay siya So, sinundan namin kung anong ginagawa niya, di ba? Ganun naman talaga. Just don't overdo it. No? You know when to stop. You know when to change tracks, go to another direction. Yun yung mga bagay na like ko na sinasabi sa mga anak ko, it's okay na nag-explore kayo ng iba-ibang avenues, but always make sure that when it's time to go back to the right direction, you know how to go back to the right track. Siguro sa tatlong roles mo nun, yung pag-aaral pa rin talaga binigyan mo ako dyan. Hindi naman. Binigyan natin ng napakagandang focus ang pag-aaral, pero marami pa kasing mga bagay tulad nung yung mga pagkakataon na nasa sports tayo when we were playing, inalagaan natin ang ating katawan, hindi tayo nagkasakit dahil sa ganoon, and eventually yung direction na yun na binigay sa amin when we were playing, doon na rin kami nakilala. So kumbaga, itinanim namin, inalagaan, and eventually kami na rin ang nakakuha, kami na rin ang it was right for the pick. Buti, Coach Ray, hindi ka tumaligod sa basketball, pumasok sa communication o sa broadcast, kung saan talagang bagay ka rin. Well, una-una, the reason why I took up film and audiovisual communications is just to pursue my dream to be part of basketball, not necessarily to be a head coach. I really wanted to be a basketball player when I was growing up, but unfortunately, as you can see, I did not grow enough. But that did not stop me. I played for 3 years sa UP, but when reality struck that basketball professional level that is might not be the right or might not be realistic for me, I changed a little bit the course that I wanted to go to. So I took up film, and my primary consideration there is to be the pioneer in terms of video coordination, using film and video as an instrument to instruct players and also to prepare teams. That's what I did. In 1997, I did that when I first ventured into the PBA with Pure Foods under Coach Eric Altamirano. So after that, because of my frequency in watching games, natuto na rin tayong mag-coach, X and O's and all that, tinalikuran, may mga pagkakataong gusto ko na rin tumalikod at gusto kong pumasok na doon sa aking napagtapusan. Pero at this point, parang hindi pa. Meron pa tayong some good years left in coaching, and I'm still pursuing that. Anyway, so hindi na natin pagtatagalin pa at kami po yung natutuwa dahil naimbita tayo dito sa Balay Atleta, the home of the Gregorios for 43 years, at ngayon po kanila nang ipinasa ito sa UP ng pagbabalik lang po ng boss, ng gratitude, sa Pambayad sa utang na loob sa institusyon. Gano'n po kalaki itong residensya na to, boss? Abay, napakalaki. This is 1,000 plus square meters. Tapos dito ko pinalaki lahat sila, pati yung mga apo namin. Kaya napakarami. Nakita mo naman, kinonvert ito into Balay Atleta with 50 beds. Thank you so much. Supporting siya tayo, Coach Alan. Si Coach Alan, incidentally, is one of the assistant coaches din dati ng Air 21. Nung talagang pumukpok na huli, yun pong Berkeley na franchise. Ngayon po, sa ibang aspeto na yata pumupukpok yung team. Anyway, Coach Alan. Maraming salamat, at saka sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Alam ko, napakarami nila. A lot of people are waiting for your show. And good luck sa lahat ng ginagawa mo, at maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa aming turnover ceremonies for our Balay Atleta. Namimiss ko na yung program natin sa radyo. Pareho pa tayo na wala. Okay. And VP Martin, your message po doon sa mga, siguro sa mga ama din,
na may mga parehong sitwasyon no, nung na pinagdaanan sa inyo 40 or 30 years ago? Well, sa mga ama or pare de familia, napaka-importante na pagpalaki ng anak, kailangan ibalanse po. Ibalanse. Both extremes are not so good. As a matter of fact, ang katotohanan nasa gitna palagi. So, balansehin po natin. Salamat for bringing up the kids. Yeah. Nakakatawa si Mami tsaka si Daddy talagang araw-araw din tumututok pag may time sa PTV Sports. And of course, Coach Ryan. Coach, 2002, 2006, 2010, 2014 next year. Alam ko na, I'm sure alam mo yung tinutukoy. Every 4 years parang Olympics tayo So hopefully matupad yung trend na yon. Pero alam mo, nais ko lang banggitin ito, hindi madali iwanan itong bahay na ito. Dahil nung lumipat kami rito, eksakto 1972, taon ng pinanganak ako. So for the longest time, I have not been frequenting this because I wanted to manage and condition my mind na wala nang babalikan. Pero naniniwala ako na maraming makikinabang 50 manlalaro, mga babaeng atleta na makakatira rito, na tatawagin nila hindi lamang house, kundi ang kanilang magiging home. At tunay yung kasabihan na you make a living with what you get, but you make a life with what you give. Ganon ang binibigay namin na sana pisyo ang mga kabataan dito. Thank you so much sa atin pong exclusive interview. Ang hirap pong buuin itong Gregorio Clan na to. Si Coach Pato nga, dito na, nakawala pa. No, pakilala ko po ulit si Coach Alan Gregorio, si former UP Vice President Martin Gregorio, ama po nila. At siyempre si Meralco Bolts and Meralco Sports Head Ryan Gregorio sa atin pong sports. At siyempre, batiin ko na rin si Mami Lucille. Ayan, Mami Lucille, tsaka yung mga kids. Yung the Gregorio kids, the third generation Gregorios. Ayan, ano dito. Kabiling din naman natin. At nakatutok sa atin dito po sa PTV. Ano yung anak mo lang dyan, Coach Alan? Ito, mga anak ni Pato, tsaka ni itong dalawa anak ko. They play for UPIS. Mga players din pala ito, no? So, from UP. Ngayon, ikaw ang coach ng UPIS. Yes, right. Okay, anyway, babalik po agad ang PTV Sports. Baka lipas sa ilang paalala. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Ito ang PTV Sports. Hello, Nicole. Hello, guys. Welcome to iSports. Ang ganda ng iChat, no? Yes. Yung sports chat niya with the Gregorio Clan. Tsaka sa kanila palang balay. Balay atleta sa UP. Now, madami nang nakikinabang ngayon doon. Correct. Bago yan, isama muna natin sila sa kwentuhan natin. All you have to do, guys, is follow us at twitter.com/PD4Sports. You can also follow us at facebook.com/PD4Sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. Yes, correct. So send in your messages. Salin. Ang level ni Meg. Humahay. At dahil dyan, start na tayo. Yes, let's start with our emails. From Alvin Duron, PTV Sports Angels. Ay, tama. Cameron Diaz. Oh, hello, guys. Lucy. Yes. Welcome. Cameron. Gaganda niyo naman. Saan daw ito-televise ang PBA this coming season? Thanks po. That's in TV5. Yes. For next season, it's TV5. Yes. So thank you, Jason. From Alvin. Oh, sorry, Alvin. Thank you. Yes. And let's move on to Jason Silapan. Good afternoon po mga pretty ladies. Tanong ko lang po kung sino nangunguna ngayon sa MVP. Thanks for more power sa show nyo. God bless. So far, it's Arwin Santos. Yes. Followed by... Is it Calvin Abueva? Not yet. Not yet. That he's third, Calvin. L.A. Tenorio. L.A. Tenorio. And then Calvin Abueva. Fourth is... Sol Mercado. Humabol si Sol Mercado. Oo, ngayon, humahabol siya. At syempre, ang crowd favorite si MC47. Yeah. Mark Giwa. Humabol din. Ayan. At punta naman tayo sa Facebook kasi merong nagtanong din tungkol kay Arwin Santos dito, si John Patrick Vergara. Sino po ang nangunguna sa MVP race? At ano po ang unang team na pinaglaruan ni Idol Arwin Santos? Thanks and more power to your show. So, una niyang pinaglaruan, collegiate. Collegiate. Okay. FEU Tamaraws. After niya Air 21. Air 21 Doon Express. siya na-draft. Tapos ngayon, nasa Petron Blazers. And I'm sure he's doing very well sa Petron. Correct.
Ayan. So, email ulit tayo? Sige, go. Paspasan na to. Oh, para From sa'yo. Michael Nuevo, hi pretty men. Nasa Lasal na po ba talaga si Kobe Paras? Thanks, pabati naman po si Pinas. Pinsan. Si Pinsan. Si Jang Jang. Oo, sa Hello, Jang Jang. Wala pa. Kasi high school pa lang si Kobe Paras. But, nag-pledge siya. He's going to choose Lasal. Yes. Pero actually, he's playing for the LaSalle Green Hills right now. For NCAA. Oo, pero yun na nga, loyal daw siya sa Lasal. As a matter of fact, ng victory party ng Lasal. Yes. He was there. Siya doon kasama si Dinko Wang. And I saw a lot of pictures of him with the Lady Archers. At tinanong pa nga siya, bakit ayaw mo sa UP? Kasi di ba yung dad mo? Saka si kuya And his brother, but probably that's also the reason. He doesn't want to be in the same team. Oo, diba? Niled ng championship 1986 yata yun. Si Paras. But it's quite interesting kasi they might be like, we know the Tang brothers, they also competed against the Merong each other. rivalry. Diba rivalry? Pero, Ngayon, tingnan natin. UP and LaSalle, Lasal. rivalry. Sa tingin nyo? Sa tingin nyo. Kayong sumagot. Twitter.com/PTV4Sports or at Snowbado. Mag-comment na kayo. Malay nyo naman, umataw ang UP, diba? Yeah, you don't know. No comment. Have some confidence. Kaya yan. Ayan. Sige. Uy. Okay from Jordan Tanedo, na girl ang picture. Oo nga. Good PM Powerpuff Girls. Pa-update naman po sa Miami Heat. Well, Miami Heat, syempre, game nila on October 30 against Chicago Bulls. Tsaka si Greg Oden kakabalik lang, di ba? Yes, kakabalik lang. And balak niyang humataw. Unfortunately, yung practice nila ay namaga ulit ang kanyang tuhod. Pero si Dwayne Wade naman, excited na for this conference kasi feeling niya, magaling siya. Magaling. Ahataw lang siya. This conference. Alright, so what else do you want to read? Facebook again or emails? Email. Okay. From Joshua Pineda, ask ko lang po kung sino po ang kinuha na rookie ng TNT Tropon Texters. Ang ganda kasi ng spelling. Wala pa. Kasi hindi pa naman siya nagsistart. Yeah. November 3, Robinson's Ermita. So Robinson's Ermita pala. Okay. Ko-cover ba natin yan? Alam ko Alam ko meron magko-cover. Meron yan. Meron yan. Hintayin nyo lang mga pasabog dito sa PTV Sports. Right. Facebook tayo. Sige. Tingnan natin. Ang daming mga questions na pumapasok ngayon. From Jimmy Mendoza Pelaez, Great Day PTV Sports. Ask ko lang mga idol, ano po ang naging basehan ng isang PBA agent or PBA player para po i-increase their salary up to the max? Ibig sabihin ba nito, superstar na sila? Ganda ni Meg tsaka ni Nicole. Ayan. And of course, si Tabel. Ang ganda din, no? So, ano nga bang basehan? Performance. Statistics. Yes. Diba? Ayaw mo naman na magbigay ng maximum kung alam mong under par yung kanyang performance. Yes. Siyempre, hindi rin naman yan basta-basta favoritism na, If 420 ko siya, si Nicole, 360 lang. Pero, diba, nasa performance din yan Ikaw kung ano yung kino-contribute mo sa team mo. Deserving performance, yung reward mo. Parang si Ibu Belga, kaya siya humihingi ng maximum. He knows his value. In the same time, after the Gilas, pinagagawan siya ng mga team. Correct. So may reason din siya doon. So, sige. Next. Maraming questions tungkol sa PBA draft. Oo. So, punta tayo kay John Lou Jeronimo Andaya. Gandang gabi. Sino-sino po ang nagpasa ng application sa PBA draft? So far, sa list natin, marami. Oo, ayan. Pakita natin a lot. Ayaw nila ipakita. Wag na. Let's mention them na lang. So far, mga locals. Yes, locals. Barry Mark Joseph Salcedo. He is from the National University. He's 6'4". We have position forward. Jefferson Flojio Vidal, 6, flat 6, diba? Gayford Rodriguez Apare. There you go. Yeah. Justin Sean Chua, Marian Ivan Magat, Joseph Terso, Paul Josephson. Sanga. Makonosibo, Raymond. Marami sila. And actually, it's just tentative and from last week. Yes. Ngayon pa lang today is the last day after submitting applications. But yan na yung so far. Yeah. But we don't know, baka madagdagan or... Yeah. Ayan. Tapos konting information lang din from Ms. Rhea Areval of Sports Radio 918. Ang draft list ng first round, ayan, para sa mga nagtatanong dyan, DGSM ang first pick, San Mig ang second, third, Rain or Shine, fourth and fifth, Barako,
6th and 7th, Global Fort. For 8th, Alaska. 9th, Rain or Shine. At 10, Sandig ulit. Pero tingnan mo yung nasa first round, malalakas na team na. Yes. Diba? Tapos doble-doble pa sila. So, Yeah, they have a lot of choices. mas may chance silang mapalakas lalo ang kanilang mga team. That's correct. Ayan. Punta naman tayo sa Facebook. Ayan. Okay. Hello, tatlong Maria. Wow, Love tatlong it. Maria. Ask ko lang kung sino na ang final first round pick na kukunin ng Ginebra. Pakibati ko ang Giale family ng Kabuyaw at Calamba, Laguna. Actually, hindi pa natin masasabi yan unless na talaga nag-choose na sila eh. Kasi Yeah. minsan, like now, ang nababalita si Greg Slaughter. Yes. Nila. Baka biglang Magbago. balitan. Yeah. Oo, hindi natin alam. Masyado maraming movement sa Saka PBA. may mga trades eh. Baka i-surprise tayo bigla. Yes. Ayan. Pero napansin nyo, ang daming gusto mag-BGSM. That's true. Ian Sanggala. Yeah. Crowd favorite. Well, I guess that's why they want to. Uh-uh. It's the feeling of having that power. I mean, Yes. the crowd for you all the time in each game. So imagine mo like Ginebra battled, diba? There was a time that they were kind of doing low, then they went back. Right. And I think that's also with the help of their fans. Yes. Yeah. Iba pa rin yung Mas feeling. nagkakaroon sila ng kumpiyansa Yeah. siguro sa sarili. Oo. Ayan. From Meldine okay, medyo Name balibaligtad ko. ang kanyang pangalan. Gandang hapon sa mga naggagandang mga host. Live po bang papalabas yung draft at anong channel? Sana si Greg na lang kunin ng Ginebra at makuha ng Ginebra si Belga. Malaki ba chance si LA na mag-MVP? Ganda ng lineup noon. Greg, Jack at Belga, Ellis MC47. Nangangamoy champion na. Pabati daw sa kanyang baby na si Yuen Yeza at sa kanyang wife na si Yen Belonio. There you go. Daming tanong Yeah, in one message. Ipapalabas ba kung live yung draft? Probably. Hindi Diba? ko sure, hindi. Or yata. delayed. Ang alam ko hindi. Okay. Oo. Anong channel? Secret. Yes. Ano kami, Angel? Angel, sabi ni Direct Charlie. Yes. Ayan. At si LA, second. He has a chance because second is close. Pero malamang si Arwin din. Oo nga, si Arwin. Medyo malayo. Knowing na championship na ngayon. Oo. Ilang games na lang. Yes. Ayan. At dahil So, dyan, magpasalamat na tayo, Miss Tabel. alright, thank you to Mr. Amis Tumang, the amazing playground and Dermastatic. And also hello sa mga nagkakuryente na dyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayan, buti na lang. Hello kina Dikong na sana get well soon sa iyo. At hello din kina Mama and Mommy. Thank you. Cool. I'd like to greet some people. Darwin Abarzoza and family from Marikina, Romnick Palacio, Resty Macabulos, John and Mateo. Hello, Mom, Dad, Camille, and my Lola. And hello to my best friend who's watching, Clark. See you later. And hello to my friend, Justin. Hello. Ako naman, thank you to Amazing Playground na receive ko ng kanyang magagandang clothes. Amis Wow. Mr. Giselle Ducey ng Ever Belena, St. Luke's Medical Center, Team Grace Pharmacy, Marjorie Box, Frank and Marcel. Susunod na po ang news at 6 kasama sina Miss Cathy San Gabriel, Mark Castroles, Ralph Obina, ako po Meg Siozon, Cristabel De Leon, Nicole Ramos. Antabayanan po ang news at 6 at narito ang mga tampok na balita.